Magandang araw sa inyong lahat, ako si Dr. Rafael Mendoza, at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa tungkol sa mga pinakamahusay na nuts para maiwasan ang dementia. Ngayon, malalaman mo ang tungkol sa mga pinakamahusay na nuts para maiwasan ang dementia, pati na rin ang posibleng makasama. Marahil ay nasabihan na tayo na ang mga nuts ay mabuti para sa puso, utak, at sa pagpapanatiling malusok na timbang. Ngunit hindi ito palaging totoo. Habang ang ilang nuts ay tunay na yaman sa nutrisyon para protektahan ang iyong memorya, ang iba naman ay maaring maglaman ng masangkap na hindi natin gugustuhin sa ating katawan. Higit pa rito, ang paraan ng ating pag-imbak o pagkonsumo sa mga ito ay maaring gawing hindi malusok ang na dapat sanay masustansyang pagkain. Dahil makaiba ang isang dakot ng hilaw na walnut sa isang pakete ng pritong at maalat na mani. Hindi rin pareho ang pagbili ng nuts ng tingi-tingi kumpara sa mga nakapakete na. Ang paraan ng pagkuha, pag-imbak, at pagkonsumo mo sa mga ito ay maaring maging malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang pagkaing mabuti para sa iyong utak at isang posibleng makasama. Kaya naman, sasabihin ko sa iyo kung ano-ano ang 7 pinakamahusay na nuts para maiwasan ang dementia at kung paano ito dapat kainin. Pagkatapos, titingnan natin ang 5 iba pang karaniwang nuts na gugustuhin mong iwasan sa lahat ng pagkakataon matapos mapanood ito. Ang unang masustansyang nut na gusto kong talakayin ay ang walnuts. At ano ang espesyal dito? Ang walnuts ay puno ng omega-3 fatty acids na kailangan ng iyong utak para gumana ng maayos sa loob ng 24 na oras. Kapag kumakain kang walnuts araw-araw, binibigyan mo ang iyong utak ng natural na pananggalaban sa maraming kondisyon sa kalusugan tulad ng paghinang pag-iisip, problema sa memorya, pamamagang utak, o panganib na magkaroon ng dementia. At kung pag-usapan natin ang kalusugan ng neuron, mayroong napakagandang epekto ang walnuts. Kapag kinakain mo ito, ang iyong utak ay tumatanggap ng mahalagang sustansya na nagpoprotekta sa mga neuron mula sa pinsalang dulot ng oxidative stress. Pinipigilan nito ang unti-unting pagkasira na nagdudulot ng pangmatagalang pinsala na nais nating iwasan. Bukod pa rito, kung nag-aalala ka sa iyong memorya, may kakaibang hatid ang walnuts. Tinutulungan ka nitong mapanatili ang iyong cognitive function nang hindi nangangailangan ng suplemento. At paano nito ginagawa yon? Ang kombinasyon nito ng omega-3, antioxidants, at polyphenols ay nagpapanatiling malusok at aktibo ang iyong mga neuron na nangahulugang mas magandang memorya, mas mahusay na konsentrasyon, at mas mababang panganib ng dementia. Ang walnuts ay mayaman din sa vitamina A na nagsisilbing tagapagtanggol ng iyong selula sa utak. Hindi lang nito pinoprotektahan ang iyong neuron mula sa pinsalang dulot ng oxidative stress, binibigyan din ito ng sigla. Nakakatulong din itong bawasan ang pamamaga sa utak. Kaya sa tuwing kumakain kang walnuts, pinapakain mo ang iyong utak sa loob at labas. At para makamit ang benepisyong ito, ang ideal ay kumonsumong isang dakot ng walnuts sa isang araw na humigit kumulang 30 gramo o 4 hanggang 5 piraso. Ang pinakamahusay na paraan ay kainin itong hilaw at walang asin dahil doon nakakonsentra ang marami sa mga antioksidan nito. At kung gusto mong palakasin ang epekto nito sa kalusugan ng iyong utak, maaari mong ibabad ito sa tubig sa loob ng 8 oras bago kainin. Sa ganitong paraan, matutulungan mo ang iyong katawan na mas mahusay na maabsorb ang lahat ng sustansya nito at mababawasan ang mga antinutrients. Sunod ay ang almonds, isang nut na maraming may bibigay sa iyong utak. At bakit? Ang sikreto ay nasa taglay nitong vitamina A, isang antioksidan na kailangan ng iyong katawan ngunit hindi kayang gawin sa maraming dami. Ang bitaminang ito ay nagpoprotekta sa iyong utak mula sa pinsalang dulot ng oxidative stress at pamamaga. Sa katunayan, habang tayo ay tumatanda, ang ating mga neuron ay dumaranas ng mga pagbabago na maaring makaapekto sa memorya, mood, at konsentrasyon, at ang mga sustansya mula sa almonds ay nakakatulong na pabagalin ang prosesong ito. At kung pag-usapan ang cognitive function, ang almonds ay isang tunay na hiyas. Ang masustansya nito ay may positibong epekto sa kalusugan ng utak. Sa isang banda, binabawasan nito ang oxidative stress, at sa kabilang banda, pinapabuti nito ang daloy ng dugo patungo sa utak. Ito ay nangangahulugan ng mas malusok na neuron at mas mababang panganib ng pag-iisip. Ngayon, para makamit ang benepisyong ito, ang ideal ay kumonsumo ng isang dakot ng almonds sa isang araw, na humigit kumulang 30 gramo. At narito ang susi. Mas maganda ang almonds na may balat dahil naglalaman ang balat ng polyphenols na lalong nagpoprotekta sa iyong utak.
Sa pamamagitan nito, nababawasan mo ang panganib ng pamamaga sa utak, isa sa mga pangunahing salik sa pag-unlad ng dementia. At kung hindi mo gusto ang pagkain ng almonds ng mag-isa, maaari mo itong idagdag sa iyong ensalada o smoothies, o kahit gamitin para gumawa ng gatas ng almonds sa bahay na walang dagdag na asukal. Pagkatapos, mayroon tayong kasoy, isang nut na nagtatago ng maraming benepisyo para sa kalusugan ng iyong utak. Ang dahilan kung bakit ito nasa listahan ay dahil sa natatanging kombinasyon ng mga sustansya nito, na ginagawa itong isa sa mga pinakamahusay na kaalyado kung naghahanap ka ng paraan para alagaan ang iyong memorya at cognitive function. Ang kasoy ay iba sa ibang nuts. Ang taglay nitong magnesium at zinc ay ideal para sa iyong utak. At paano ito gumagana? Kapag kumakain ka ng kasoy, ang magnesium ay tumutulong na mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga neuron, at ang zinc naman ay nagpoprotekta laban sa paghina ng pag-isip. Dahil dito, ang iyong utak ay nananatiling mas bata ng mas matagal at nababawasan ang panganib ng dementia na maaring lubos na makaapekto sa kalidad ng iyong buhay. At dito pumapasok ang isa pang benepisyong kasoy, ang epekto nito sa produksyon ng mga neurotransmitter. Ang masustansyang nut na ito ay tumutulong sa paggawa ng serotonin at dopamine. At kapag maayos ang produksyon ng mga neurotransmitter na ito, bumubuti ang iyong mood, memorya, kakayahang mag-concentrate, at pangkalahatang kalusugang pangkaisipan. Para itong pagbibigay ng dekalidad na gasolina sa isang makina na nangalaga sa lahat ng iyong mapag-andar sa utak. At para masulit ang nga benepisyong ito, ang ideal ay kumonsumo ng isang dakot ng kasoy sa isang araw, mga 30 gramo. At laging mas mahusay na bilhin ito ng walang asin at hindi sinangag. At bakit? Dahil ang pang-industriyang pagsasangag ay maaring makabawas sa ilan sa mga sustansya nito, at ang asin ay maaring makaapekto sa iyong presyon ng dugo, na hindi direktang nakakapekto sa iyong utak. Bukod pa rito, dapat mong malaman na mas napapanatiling ang hilaw na kasoy ang makatangian nitong neuroprotective. Sunod ay ang hazelnuts, isang nut na natatangi dahil sa isang bagay. At ano ang espesyal dito? Ito ay isang mahusay na pinakukunan ng mga bitamina B, lalo na ang folic acid, na mahalaga para sa kalusugan ng utak. Sa pagtanda, kailangan ng iyong utak ang nga bitaminang ito para makagawa ng nga neurotransmitter at mapanatili ang myelin na nagpoprotekta sa iyong nga nerbiyos. Ang folic acid ay may mahalagang papel sa iyong cognitive function. Ang bitaminang ito ay tumutulong na bawasan ang antas ng homocysteine, isang sangkap na kapag mataas ay iniugnay sa mas malaking panganib ng dementia at Alzheimer's. At kung kulang ka sa mga bitamina B, hindi makakagana ng maayos ang iyong utak, at mapapansin mo ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maari kang makaramdam ng pakalito, kawalan ng linaw ng pag-isip, at marahil ay nahirapan kang mag-concentrate ng walang malinaw na dahilan. At kung tungkol sa proteksyon ng utak, ang hazelnuts ay nagsisilbing isang panangga. Pinoprotektahan nito ang iyong neuron mula sa pinsalang dinaranas araw-araw dahil sa oxidative stress, pamamaga, o natural na pagtanda. Dahil dito, mas handa ang iyong utak na panatilihin ang cognitive function nito. Ngunit hindi lang bitamina ang ibinibigay ng hazelnuts, mayaman din ito sa iba pang sustansya tulad ng bitamina E na kailangan mo para protektahan ang walamat ng iyong neuron, at malusok na taba na mahalaga para sa istruktura ng utak. At huwag nating kalimutan ang antioksidan na ginagamit ng iyong utak para labanan ang pinsala sa selula. Ngayon, may isang kakaibang bagay tungkol sa hazelnuts, ang sobra ay hindi laging mas mabuti. Sa katunayan, ang sobrang pakonsumo nito ay maaring magdulot ng labis na kaloris na maaring mag-ambag sa sobrang timbang, at ang sobrang timbang ay iniugnay sa mas mataas na panganib ng paghinangang pag-isip. Kaya, para masulit ang lahat ng benepisyong ito, ang ideal ay kumonsumo ng isang dakot ng hazelnut sa isang araw, mga 30 gramo at hindi nahihigit pa. Sumunod naman ang pistachios, isang nut na nag-aalok ng higit pa sa masarap na lasa. Ano ang espesyal dito? Una sa lahat puno itong antioksidan tulad ng lutein at zeaxanthin na mahalaga para sa iyong utak. Ang antioksidan na ito ay hindi lamang nagpoprotekta sa iyong mata, kundi mayroon ding mahalagang epektong neuroprotective. Iminumungkahingang mapananaliksik na maaari nitong bawasan ang oxidative stress sa utak. At isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa pistachios ay naglalaman ito ngang mas maraming phytosterols kaysa sa ibang mga nuts. Ang mga compound na ito ay tumutulong na magpababa ng kolesterol, at sa isang mundong kung saan ang nasakit sa puso ay isa sa mapangunahing sanhi ng vascular dementia, ginagawa nitong isang napakahalagang opsyon ang pistachios.
Paano mo may sasama ang pistasyo sa iyong pangaraw-araw na gawain? Ang ideal ay kumonsumo ng isang dakot na humigit kumulang 30 gramo. Maaari mo itong kainin bilang merienda o isama sa iyong mga pagkain. Ngunit, may isang mahalagang bagay na dapat mong malaman. Ang pistachios na walang asin at hindi pinroseso ay nagpapanatili niyang mas maraming sustansya kaysa sa masinangag at maalat. Ngunit kung gusto mong bigyan ang sarili mo ng kaunting kaligayahan sa masinangag na bersyon, pinakamainam na gawin ito sa bahay sa mababang init sa loob ng 10 minuto upang mapanatiling buo ang lahat ng sustansya nito. At para masulit ang lahat ng benepisyong ito, ang ideal ay kumonsumo ng isang dakot ng pistachios sa isang araw. Pagkatapos ay mayroon tayong Brazil nuts, isang espesyal na nut para sa kalusugan ng utak. Ano ang espesyal dito? Ito ang pinakamayamang mapakukunan ng selenium na matatakbuhan sa kalikasan. Isang piraso lamang ang Brazil nut ay nagbibigay na sa iyong lahat ng selenium na kailangan mo sa isang araw. Ang selenium ay may mahalagang papel sa iyong utak. Ang mineral na ito ay gumaganap bilang isang makapangyarihang antioksidan na nagpoprotekta sa iyong mga neuron mula sa pinsalang dulot ng oxidative stress. At pagdating sa cognitive function, ang selenium ay napakahalaga. Ang kakulangan sa selenium ay inyugnay sa mas mahinang pagganap ng pag-iisip at mas mataas na panganib ng dementia. Bilang isang doktor na may 11 taong karanasan, ako, si Dr. Rafael Mendoza, ay nakakita kung paano napanatiling ang mga pasyenteng may sapat na antas ng selenium ang kanilang cognitive function habang sila ay tumatanda. Ngunit hindi lang selenium ang ibinibigay ng Brazil nuts. Mayaman din ito sa iba pang mineral tulad ng zinc, na kailangan mo para sa komunikasyon ng neuron, at magnesium, isang mahalagang mineral para sa maraming pag-andar ng utak. At huwag nating kalimutan ang omega-6 fatty acids sa balanseng proporsyon na ginagamit ng iyong katawan upang mapanatili ang istruktura ng manggalamat ng neuron. Ngayon, may isang kakaibang bagay tungkol sa Brazil nuts, ang sobra ay hindi laging mas mabuti. Sa katunayan, ang labis na pagkonsumo nito ay maaring maging kontraproduktibo. Ang sobrang selenium, na nangangahulugang napakaraming bilangang nganut na ito, ay maaring magdulot ng mga problema tulad ng pagkalagas ng buhok, problema sa panunaw, at pangkalahatang pagkapagod. Kaya, upang masulit ang lahat ng benepisyong ito, ang ideal ay kumonsumo ng 1 o 2 Brazil nut sa isang araw, at hindi nahihigit pa. Sunod ay ang pecans, isang nut na namumukot tangi sa taglay nitong nga antioksidan. Ano ang espesyal dito? Ang pecans ay naglalaman ng higit sa 19 na bitamina at mineral, at maraming pag-aaral ang nagpakita na isa ito sa may pinakamataas na nilalaman ng antioxidant sa lahat ng nuts. Ang nga antioxidant na ito, lalo na ang flavonoids, ay nagpoprotekta sa iyong utak mula sa pinsalang dulot ng oxidative stress. Ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing mekanismo na nagambag sa pagtanda ng utak at pag-unlad ng masakit na neurodegenerative tulad ng Alzheimer's. Naglalaman din ang pecans ang ellagic acid, isang polyphenol na napatunayang may mga katangiang neuroprotective sa maraming pananaliksik. Bilang si Dr. Mendoza, inirekomenda ko sa marami sa aking mapasyente na isama ang pecans sa kanilang dieta bilang bahagi ng isang komprehensibong diskarte upang maiwasan ang pahinangang pag-iisip. Paano mo masusulit ang mga benepisyong ito? Kumonsumo ng isang dakot ng pecans sa isang araw, bilang merienda o idinagdag sa iyong mga pagkain. Isang ide ay durugin ito at gamitin bilang pambutbot sa isang ensalada. Ngunit kung hindi mo gusto ang natural na lasa nito, maaari mo itong bahagyang itos na may kaunting kanela. Ngayong nakita na natin ang mga pinakamahusay na nuts para maiwasan ang dementia, dapat mong malaman na mayroong 5 maaring magdulot ng kabaliktaran na epekto. Naglalaman ang nga ito nga sangkap na maaring makasama sa iyong utak o ang paraan ng pagproseso sa kanila ay ginagawa silang hindi malusok na mapagpipilian. Ang una kong gustong pag-usapan ay ang manipea nut, isang masarap na nut ngunit dapat mong kainin ng may pag-ingat kung nag-aalala ka sa kalusugan ng iyong utak. Bakit? Dahil sa mataas na nilalaman nito ng omega-6 at ang panganib ng kontaminasyon ng aflatoxins. Bagamat ang mani ay may ilang kapaki-pakinabang na sustansya, mayroon itong ilang problema na ginagawa itong hindi gaanong inirerekomenda para sa pag-iwas sa dementia. Ang problema sa mani ay mayroon itong hindi balanseng ratyong omega-6 sa omega-3. At bagamat ang ito ay taba na kailangan ng iyong katawan, ang labis na omega-6 ay maaring magdulot ng pamamaga sa katawan, kabilang na ang utak.
Higit pa rito, ang kaya-ayang lasa at malutong na texture nga pinrosesong mani, tulad ng adobong mani na madalas nating kinakain sa Pilipinas, ay nagaanyaya sa iyo na kumain ng higit pa, na nagpapalalaning pamamaga ng hindi mo namamalayan. Kaya kung ang layunin mo ay protektahan ang iyong utak mula sa dementia, ang mani ay hindi ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Napakakaunting omega-3 nito kumpara sa walnuts, at anumang pagkain na may ganitong hindi balanseng rasyo ay malayo sa pagtulong sa iyo na mapanatili ang pinakamainam na kalusugan ng utak. Bukod pa rito, may isang seryosong problema, ang aflatoxins. Ito ay mga lason na ginawa ang amak na maaring tumubo sa mani, lalo na kung ito ay nakaimbak sa mamasa-masang kondisyon. Ang aflatoxins ay neurotoxic at ineugnay sa pinsala sa utak at mas mataas na panganib nga problema sa pag-isip. Kadalasan din itong pinoproseso sa industrial na paraan. Ang mani na makikita mo sa supermarket o sa kali ay kadalasang pinirito sa mababang kalidad na langis at binabalutan ng asin at kung minsan ay asukal. Ang kombinasyong ito ay ginagawa itong isang pagkain na nagtataguyod ng pamamaga ng utak, pagtaas ng timbang, at iba pang problema sa kalusugan tulad ng type 2 diabetes o alta presyon, na lahat ay mga salik ng panganib para sa dementia. Kaya kung gusto mong isama ang mani sa iyong dieta, ang ideal ay piliin ang bersyon na walang dagdag na asin at organiko upang mabawasan ang panganib ng aflatoxins, at kainin ito ng may moderasyon. Ang isang magandang dosis ay 25 gramo 2 beses sa isang linggo. At kung bibili ka ng tingi-tingi, maaari mo itong itago sa isang lalagyan na hindi mapasukan ng hangin sa loob ng ref upang maiwasan ang pagtubo ng amag. Susunod ay ang macadamia nuts, isang nut na nararapat ng mas masusing pagsusuri bago ito isama sa iyong dieta para maiwasan ang dementia. At bagamat mayroon itong malusok na taba, may dahilan kung bakit hindi ito ang pinakamahusay na opsyon para sa araw-araw na pagkonsumo na nakatuon sa kalusugan ng utak. Ang macadamia nuts ay sobrang taas sa kaloris at may napakababang nilalaman ng mga partikular na sustansya para sa utak kumpara sa ibang nuts. At magtatanong ka, bakit ito mahalaga? Kapag kumakain ka ng macadamias, nakakakuha ka ng maraming kaloris ngunit medyo kakaunti sa makapangunahing sustansya na kailangan ng iyong utak para maiwasan ang dementia, tulad ng omega-3. Malaking halaga ng vitamina E, o nga mineral tulad ng zinc at magnesium sa pinakamainam na proporsyon. Kung hindi pa iyon sapat, nariyan ang usapin ng presyo at pagkakaroon nito. Ang macadamias ay isa sa mapinakamahal na nut sa merkado, at bagamat masustansya ito sa ilang aspeto, may mga alternatibong mas abot kaya na nagbibigay ngang mas tiyak na benepisyo para sa kalusugan ng utak, tulad ng walnuts o almonds. Ngayon, nangangahulugan ba ito na dapat mong iwasan ng tuluyan ang macadamias? Hindi naman. Ang ideal ay kainin ito ng may moderasyon bilang bahagi ng isang iba't ibang dieta. Ang isang magandang dosis ay isang maliit na dakot, mga 4 o 5 piraso, 1 o 2 beses sa isang linggo. Ngunit kung ang iyong pangunahing layunin ay maiwasan ang dementia, unahin ang ibang nuts na nabanggit natin kanina. Pagkatapos ay mayroon tayong pine nuts, isang nut na tila hindi nakakapinsala ngunit may ilang problema na dapat mong malaman. Maraming tao ang kumakain nito nang hindi nalalaman na maaari itong magdulot ng pansamantalang karamdaman na tinatawag na dysgeusia o pine mouth syndrome. Ang epekto nito sa panlasa ang unang senyales ng babala. Kung nakakain ka ng pine nuts at pagkatapos ng ilang araw ay nakaranas ka ng paulit-ulit na lasang metal sa bibig, malalaman mo kung gaano ito nakakainis. Ang karamdamang ito, bagamat pansamantala, ay maaring tumagal ng ilang araw at makaapekto sa iyong kasiyahan sa pagkain. Ano ang nagiging sanhingang problema dito? Ang sagot ay nasa ilang partikular na compound na nilalaman ng ilang pine nuts, lalo na ang nga mula sa Asya, na maaring magdulot ng mapait at metalikong lasa na ito. Hindi ito nangangahulugan na ang pine nuts ay nakakalason sa tradisyonal na kahulugan, ngunit maaari itong maging napakahindi kaaya-aya. Bukod pa rito, ang pine nuts ay napakamahal. Ito ay isa sa mga pinakamagastos na nuts na maaari mong bilhin. At bagamat mayroon itong ilang kapakipakinabang na sustansya, may mga alternatibong mas mura na nagbibigay sa iyong pareho o mas magagandang benepisyo para sa kalusugan ng utak. Kaya, ang ideal ay kumonsumo ng pine nuts ng may moderasyon, isang maliit na dakot 1 o 2 beses sa isang linggo. At laging bumili ng pine nuts na mula sa Europa na may mas mababang posibilidad na magdulot ng pine mouth syndrome. Sunod ay ang kastanyas,
Chestnuts, isang prutas na maaring makmukhang nut ngunit sa katotohanan ay may ibang-iba na komposisyong nutrisyonal. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang kastanyas ay napakayaman sa karbohidrates at napakababa sa malusog na taba, na kabaliktaran ng hinahanap natin sa isang nut para sa kalusugan ng utak. Sa isang banda, ang kastanyas ay may mas mataas na glycemic index kaysa sa ibang nuts, at sa kabilang banda, kulang ito sa omega-3 fats at partikular na antioxidants na nakita natin sa walnuts o almonds. Ang epekto nito sa glucose ang unang alalahanin. Kapag kumakain ka ang kastanyas, pinoproseso ito ang iyong katawan na halos parang isang starchy carbohydrate, katulad ng tinapay o patatas. Napakaliit ng nilalaman ng kastanyas na malusog na taba, protina, o mangga partikular na sustansya na kailangan ng iyong utak para maiwasan ang dementia. Bukod dito, may panganib na mapakamalan ito sa horse chestnuts, na nakakalason at hindi nakakain. Ang horse chestnuts ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na esculin, na maaring magdulot ng matinding sakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatay, at sa mas malalang kaso, panghinangalamnan at kahit paralisis. Ang pinakamahalaga ay malaman mo kung paano ito makikilala kung ikaw ay mamimitas ng kastanyas. Tiyaking ito ay ang manakakain. Ang horse chestnuts ay karaniwang may mas makapal at matinik na balat at ang bunga salup ay mas bilog at makintab kaysa sa karaniwang kastanyas. At kung mayroon kang alinlangan, mas mabuting bumili ng kastanyas sa mga mapagkatiwalaang tindahan. Kaya kung gusto mong kumain ng kastanyas paminsan-minsan, gawin mo. Ngunit huwag itong ituring na isang ideal na nut para sa pag-iwas sa dementia. Ito ay mas isang karbohydrate kaysa isang nut na mayaman sa protina at taba. Pagkatapos ay mayroon tayong mga pinrosesong nuts na may asukal, asin, o mababang kalidad na langis, isang uringang produkto na sa unang tingin ay maaring makmukhang katulad ng mga natural na nuts ngunit nagtatago ngang tunay na panganib para sa kalusugan ng iyong utak. At ano ang nagpapaiba sa mga pinrosesong produktong gito? Ang problema ay naglalaman ang nga ito ngay dinagdag na asukal, labis na asin, at pinirito sa refined oils na kapag pumasok sa iyong katawan ay nagdudulot ng pamamaga ng utak at pinsala sa magaluyan ng dugo. Kung nagtaka ka kung bakit pagkatapos kumain ng nga pinrosesong nuts tulad ng nga nasa halo-halong merienda o binabalutan ng pulot o tsokolate, hindi mo nararamdaman ang parehong mga benepisyo tulad ng sa natural na bersyon. Narito ang sagot. Ang nga produktong ito ay hindi lamang nawalan ng maraming mahahalagang sustansya sa panahon ng pagproseso, kundi naglalaman din ng nga sangkap na aktibong sumisira sa iyong utak. At ang regular na pakonsumo nito ay maaring magdulot mula sa talamak na pamamaga at problema sa memorya hanggang sa pinabilis na paghinangang pag-isip. Ngayon, ang problema sa mapinrosesong nuts ay idinisenyo ang mga ito upang maging nakakaadik. Ang kombinasyon nito nga sukal, asin, at mababang kalidad na taba ay nagpapasigla sa mga sentro ng timpalangang iyong utak sa paraang katulad ng ginagawa nga ultra-process na pagkain. Bilang si Dr. Mendoza, napansin ko na ang nga pasyenteng regular na kumakain ng nga pinrosesong nuts ay may mas mahinang kontrol sa timbang, mas masamang profile sa cardiovascular, at ito ay hindi direktang nagpapataas ng kanilang panganib ng vascular dementia. Kaya upang maprotektahan ang iyong utak, ang pinakamahusay ay ganap na iwasan ang mga pinrosesong nuts na may asukal, pulot, labis na asin, o pinirito sa mga refined oils. At kung sakaling kumain ka nga nakapaketeng nuts, basahin ang listahan nga sangkap. Kung mayroon itong higit pa sa natural na nut, mas mabuting iwanan ito sa estante. Bilang pangkalahatang tuntunin, kung ang etiketa ay nagsasabing glazed, caramelized, fried, o flavored, marahil ay hindi mo ito dapat kainin. Sa huli, ang karamihan sa mga natural na nuts ay ganap na malusog at napakainam na isama sa iyong pang-araw-araw na dieta bilang isang diskarte upang maiwasan ang dementia. At kailangan lang iwasan ang ilan upang maging ligtas. Bilang si Dr. Rafael Mendoza na may 15 taong karanasan, masasabi ko sa iyo na ang mga nuts ay isa sa mga pinakamakapangyarihang pagkain na mayroon tayo upang protektahan ang ating utak mula sa pagtanda at dementia. Malinaw ang makapananaliksik. Ang nga taong regular na kumakain ng nuts, lalo na ang walnuts, ay may mas mahusay na cognitive function at mas mababang panganib na magkaroon ng Alzheimer's at iba pang uri ng dementia. Nakakita ako nga pasyente na sa pamamagitan lamang ng pagsasama ng isang dakot ng walnuts o almonds araw-araw ay napanatili ang kanilang memorya at linaw ngang pag-isip hanggang sa kanilang pagtanda. At nakita ko rin ang kabaliktaran.
Mga taong kumakain ng nga pinrosesong nuts o ganap na pinababayaan ang gawain ito at nagsisimulang magpakita ng nga senyales ang paginangang pag-isip ng mas maaga. Tandaan na ang iyong utak ay kung ano ang iyong kinakain. Bigyan mo ito ng dekalidad na gasolina at gagana ito ng pinakamainam sa lupeng maraming taon. At ang magandang balita ay madali at masarap isama ang nga nuts sa iyong dieta. Isang dakot sa isang araw bilang merienda, idinagdag sa iyong almusal, sa mga ensalada, o kahit sa smoothies. Huwag subukang kainin ang lahat ng uri araw-araw, sa halip ay pakpalit-palitin ang mga ito upang makakuha ng iba't ibang sustansya. At ang pinakamahalaga, laging piliin ang natural na nuts, walang asin, walang asukal, at hindi pinroseso. Ang iyong utak sa hinaharap ay magpapasalamat sa iyo. Ngayon, upang madagdagan ang impormasyong ito, narito ang iba pang mga video tungkol sa kalusugan ng utak na maaring maging malaking interes sa iyo. Alagaan mo ang iyong sarili at ang iyong utak.